compare naman yung mga bahay ngayon kaysa noon, mas magaganda naman ho talaga. Kita nyo naman yung materialis na gamit nila kung gaano kalapad, oh. Kung makikita nyo yung sa mga private, yung iba, ang liliit ng mga ganyan nila. Kaya na-surprise nga din ako na makita ko yung mga ginamit ng material sa paggawa, tsaka naka-tiles na din. Konting develop na. Oho, una lang namang madumi pagka ano eh. Pero kapag ka nag-adjust na, mga ilang days na tuloy-tuloy ng linis, eh, naayos naman ako. Sa una lang talaga, medyo ano. Buti mayroon nalagyan na kagad kayo ng ano, jealousy. Oo, no, yung iba, ayun. Yung mga tao dito, yung mga tao. Opo. Yun po, oo. Hindi maayos kasi wala ang tao. Kasi ang hirap naman yun, may gamit at papasok mag-aayos, walang tao. Kaya sinasabi nga nung ano, dapat mag-stay muna kayo dyan para maayos. naayos niya. Oo, kaya. Pagkakasiguro ng tao, hindi na naayos. Ay, kaya, kahit naman sino siguro hindi na mag-aayos kung may gamit na doon, tapos ayusin mo kung ano yung mga kulang pa yung mga sira doon sa bahay. Pero, ang the best kasi noon, inaayos naman no talaga nila kung ano, kumbaga nire-repair nila kung ano yung ano. So, except kung meron kang extrang pera, pampagawa ka to sa tubig, malalagyan ka kagad, pambili ng materials, magagawa ka agad sa ano, di ba? O sa submeter. Buti, Gasos ka muna talaga sa oo, wire. sa wire. Pero kung katulad nito, meron no, magkakapit bahay kayo, kung lahat na meron, pwede naman na maghati-hati. Oo, tsaka, kung kayo munang bumili, singilin nyo na lang sila, pang-ambag doon sa wire, di ba? Kaya, oo. Kaya, ay ganun gagawin, oo. Kung gusto naman nila, bili sila ng submeter, you know? Mga magkano ba yung submeter ngayon tayo ganyan? 500, 600? Sa ano, nasa 700. O, 700. Ngayon, yung mga ano rito, meron mga Oo. Ah, yun, oo. okay na yun. Kasi Kaya, pansamantala lang naman yan. oo nga eh, oo, no? Kasi, pagka ano, mga 3, sabi mga 3 to 4 months. Yun naman po talaga, yung parang pinakaano nila. Kumbaga, malalagyan kayo ng kuryente. Kasi siyempre pa-process yun eh. Kumbaga, hindi naman po pwedeng magkabit na isa lang. Sila kasi bultuhan eh. Hindi katulad nung sa mga talaga yung ibang bahay na, kumbaga, hindi katulad ng pabahay, pwede ka mag-apply kung naayos ng mga requirements, eh, makakabitan ka na kagad. Dito kasi, kumbaga, lapang kalahatan. Hindi yung kakabitan yung isa, tapos yung isa hindi, yung iba hindi. Ganun. Ay, hello po. Ay, kumusta po? Ganun ba? Ay, maraming salamat sa support. Gino, Gino Esplana. oh, nakalagay nga ho dito, may nakalagay kasi request. May Ino, tapos Gino. Parang Ay, malayaw niya po yung Ino. okay. Kasi, ayun, nakalista sila sa kodi ko dahil nga ngayon yung update ko. Nandito na po pala kayo. Nag-request din siya sa'yo. Yun nga. Kaya, ayun, nakalista. Sabi ko, punta mukhang late na rin. At least, sa mga pangita-pangita tayo. Yoho. Salamat po doon sa Ay, salamat din, no? Doon namin nakikita yung outcome dito. Kaya, para naman kasi, di ba, tayo naman, parang, pupunta natin doon sa relocation at ang nasa isip natin, mahirap, hindi maganda yung bahay. Pero, kaya nga po, talagang pasalamat din nung una, napakita, hindi kami nagdala ng gamit kasi kaya, kami walang bintana. kaya, oo. Kumbaga makakapag-adjust kayo at saka at the same time, malalaman nyo na yung sitwasyon din na maayos naman na talaga yung magkaka-idea. Kumbaga hindi na tayo mag-iisip, magulo doon, mahirap doon. Pero pagka nakita, magka-idea na medyo yun. Katulad nga sinabi niyo dahil may idea na kayo, yung gamit muna, stable muna doon. Yung po talagang magagamit. Yung pang-basic na pangangailangan, no? So yun, mabuti at nandito na kayo. Kumusta naman kayo dito? Okay naman kayo? Medyo mahirap. Ayun po talaga. Yung sa ano, parang nakakapapos sa mga... Oo. No, normal naman po talaga yun kasi... Pero maigi na pala kami dahil huli na kami tumating dito. Meron na mga talipapa. Oo, yun po. Ayun na. Mas lalo na yung mga nauna pa, di ba? Kaya wala talaga. Ngayon na, kahit pa paano, nade-develop na paunti-unti. Katulad din. Isang pamilya pala taga-angam. Maraming salamat po sa inyo. Usually marami ho, kasi marami din nag-request sa akin. Siguro baka magkasamaan din o sa ibang mga parang barangay dun sa Pasay. Ako pwede nga mag-update makita yung mga nalipat nga nung nakaraang linggo. So yun, mag-update tayo. Mukhang huli na rin ako at nandito na rin kayo. Nagsasalita ka na po nila.
Ay, oo pa. Oo. May bibili ako sa Ay, inyo. sige. Balik ko na. So, yun yun. Kasama ko lang ho sa video ko. Ay, salamat na extra. Oo, pati si tatay. Ayun nga, nandito na ako kasi nga nakatan Black 15. Sabi ko parang nandito na ata sila, sir. Tama-tama, nandito naman si sir. Eh, yun, nag-aayos-ayos, naglilinis-linis. Pero later on, at least magiging smooth na lahat. Parang ano lang naman yan, lipat bahay. Kunyari, lilipat ka sa bilang bahay, hindi mo kakilala yung kapitbahay mo, mga pa ka dun sa lugar, pero 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, medyo kampante ka na. Kahit po na hindi kami nakakapag-request, pinapanood po namin pala kasi opo. para malaman namin update. Yes, ma'am. Oo. Ayun nga, nire-request din namin sa ibang mga kasama namin doon sa amin sa Pagdari yung mga ililipat. Opo. Tingin kayo sa vlog niya, no? Sa Telio. Oo. Kasi doon yung malalaman kung anong kalagayan Oo. natin. At least kaya oo, makikita nyo kung ano yung sitwasyon at itsura na magiging bahay. Tsaka saan naman kayo nakakita, may naka-tiles na kagad yung bahay. At saka sabi ko nga katatay, yung materialis talaga nito kasi makikita nyo, ang laki ho niyan yung pinagpakuhan. Oo, yung mga ano na yan. Oo, yun o yung isa na. Ayun din talaga yung sa akin pinagmamalaki din sa contractor. Siyempre sa NHA, na talagang pinagbuti na nila yung mga bahay na ibinibigay nila. Although hindi naman talaga bigay, babayaran din naman talaga. Pero sa mas magaan na, kumbaga, kondisyon, pwede ka makapagbayad, pwedeng saka na lang. At least pagdating ng araw, may lupa kayo. Kung may extra pera, pwedeng i-develop na pataasan yung bahay. Para sa akin, ang laki naman talaga sa bahay. Para sa 4 na tao. Lalo kung nabayaran nyo na, pwede na makapagpatas, may extra, di ba? Yun po yung kahit... Kami pamamanahan kami, aming pamamanahan. Oo nga, di ba? At least may lupa talaga na hindi katulad sa mga parang condo type. Di ba? Pag lipas ng mga ilang taon, kung mahina na yung pundasyon ng building, paano na? Di ba? Hindi, kung mahina na yun, hindi na safety para sa mga residente, i-condemn na yun. Didemolish na yun. Tapos pagkatapos ng paano? Ililipat na mga uli kayo sa mga katulad na ganito. Hindi katulad na may lupa ka na, talaga pang habang buhay, pagka-extra ka, develop mo. Kung alam mo nang mahina na, ay pwede mo nang i-repair na kaagad. Pero sa mga parang condominium type, wala kang re-repair doon. Pagpasok mo, kung anong size nun, yun na yun. Kasi yung nasa taas yun, iba na. Okay. So yun, maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo, ma'am, sir. Salamat po, salamat. Kasi una ko yung follower, anak ko, si Gino. Opo. Sumunod siya. Ako naman, palagi si panood din. Opo. Tinitignan ko kasi kung ano yung kalagayan dito. Usually, ito yung pinakamamagandang mga pabahay dito. Meron din pala sa kabila, papuntang Halang. Kasi along the highway din. Parang katulad ng kalsada natin dito. Pag pasok mo kayo ng tricycle, along the highway lang, nandoon na yung mga pabahay. Maliban dun sa Glory More. Kasi talaga, dito rin yung way natin, yung highway na yan dyan. Papunta doon sa dulo. Parang kala mo nasa Iwahig yung tsura. Oo, sir. Meron pa, pagkalampas na dito sa atin, may pabahay pa dyan para sa mga sundalo. Yung makikita nyo yung subdivision dyan, di ko na matandaan kung ano yung pabahay. Pero sa mga sundalo. Tapos, paglampas noon, yung kung tawaging Christoph, pabahay pa din yung para sa mga katulad din ho natin. Tapos, after ng Christoph na yun, napakalayo na. Papunta doon, kumbaga parang pakiwari ko isolated. Kasi talagang wala ka ng kapitbahay na makikita sa daanan mo. Tapos nandoon sila sa gitna ng parang bakanting lupa na dinevelop nilagyan ng pabahay. Nandoon yun yung talagang medyo, kasi ang pamasay ata doon, papunta ng highway, nasa 100 ba? 150. Ayun Glory More, Bronzeville doon sa Dolo. Ayun. Bronzeville. Ang Glory More, yung doon sa may dulo na doon. Baka iba pa rin yung sa inyo tayo sinasabi. Kasi marami. Meron kasi, ang dami kasi nito dito. Meron pa doon sa kabilang barangay. Di ba nadaanan yung parang crossing, yung kung tawagin, San Roque. Yung highway na yung parang katulad ito, papasok din dito. Ang dami pa rin ng mga pabahay po doon. May Belmont, tapos madaming mga pabahay. Dito po sa amin, marami pang bakante. Usually ito, lugar nito, St. Mary Magdalene, ito yung mga, pero yung nasa gilid niya, katulad dito sa Caridad, yung Rancho Verde, 2-1, tapos dito, halos po na, parang ito na lang yung talagang halos wala pa. Nasa gitna. Oo, itong nasa gitna. Parang kaadi na lang may pagdulas ng konti. Oo. Ganito kayo? O, dyan lang ako sa dito din ho ako
nakatira. Sa may gate lang kami. Dito rin sa... Oo, dito din sa pabahay na to. Maglango kasi kami dito, kaya siyempre, No, yun po talaga. Mangangapa talaga. Adjustment time. Oh, adjustment time. Eh, mabuti nga kayo tayo dahil may naglalatag na dyan. Eh, kami, nung mga nalipat kami dito, as in, wala, kukunti pa lang tao. Itong lugar na to, sarado pa yan. Sarado pa yung lugar na yan. Nakabarikada pa ng mga yero. Harang pa yan. Harang yan dun sa lahat. Parang ikutan mo lang, daanan mo, ito lang. Pero wala pa rin, harang pa rin ito dito. Sarado pa yan. Kasi mayroon ng tao, yung kulay green doon, at saka yung nasa bungad doon. Ay, greenhouse. Oo, sa greenhouse, saka yung white house. Pero ito, sarado ito. Dumating kami dito, wala pa tao. As in, parang talagang, akala mo, nasa kung saan lugar ka. Ngayon, sa awa ng Diyos, may mga nagtitinda na. May mga nagtitinda na dyan sa highway. Ang dami nyo na mabibilhan. Kumbaga, hindi na kailangan pumunta sa palengke na, medyo pricey din yung pamasahe compare sa Manila na may tricycle lang, makakarating ka ng palengke, kakarating ka na kung saan, Ito, walang jeep, tricycle. Kasi probinsya eh. Yun po isa, walang jeep na transportation mode. Kaya karamihan, ang iba, kung mayroong extra na, nakapag-adjust na, bibili na ng mga sasakyan katulad ng e-bike, motor, para service kasi mas makakatipid ka kaysa yung magko-commute ka, imagine mo 25, papunta ng bayan, 30. Hindi, galing dito hanggang bayan, 30 na sa palengke. Pero hanggang dyan sa labas, sa may main road, sa may Flying B, 25 po yun. Eh kung ba... Oo, 30 yung ano. Pero kailangan, may kasama ka. Pagka special, mas mahal yun. Umaabot ka ng 100 yun. Oo, pagka special ka kasi kung ilan sakay nung tricycle, ayun ang charge sa'yo. Pero minsan naman yung iba, naniningil lang ng 70 din, pagka special. Yun yung kadalasan na ano nila. Marami pa rin kasi ito. Parang sa inyo ata, meron parang may lilipat. Parang meron pa mga darating. Oo. Meron pa? Parang nasa 100 pa daw yung Kasi mga red pamilya. Kasi lahat ng mga grocery na naiwan, itong box yun. Lalo itong lahat sa unit ko. Mm-hmm. Kasi ginawa akong bali, piniwala ko. Opo. Taga-udo. Sabi niya, kuya, dyan lang muna mga grocery. Kasi wala problema, basta pag ginawa mo yan, iiwanan mo sa akin isang pares. Dagdag pangkain. Saan nga pala, bakit to kayo nirelocate to dito? Anong gagawin dun sa lugar na? Hindi, yung saan na matagal na kami na So, bali yung mga taga-barangay 16, bali, apilan na lang kami. Bakit to? Paanong apila? Hindi kami nakakuha eh. Kasi wala ka tiroon. Oo. Pero bakit to kayo nirelocate? Bakit to kayo re-relocate? Sa creek ko. Sa amin naman, inayuan ng building. Mga Chinese. Ang building yun. Oo. So, pag hindi pinaklas yung mga bahay sa gilid-gilid ng pader, hindi nila mababanguran. Oo. Pero ano yung private, government yung pinagtayo na? Oo. Alam nila, pag ganun sa ano. Ay, ganun po talaga. At saka ngayon, uso na yung nililinis na yung mga bahay na nasa creek. Inaayos, tinatanggal na ho nila kasi nga yung sa tawad to, flood control na ginagawa ng gobyerno para nga siyempre. Di ba sa 143 kayo? 194 kami. 194. Sa may airport lang kami. Sa may airport, oo. Tama. So, ang kasabay pala natin, di ba na-asing ko rin kayo nilipad? Sa kami. Sa kayo, kaya bukatan pa. kayo, asingkutay. Yung sa inyo yata, yung mga taga-utang ko ba yun? Yung sabi yung utang ko. Kasi taga-utang ko kami. Yung address, yung mga galing ng barangay tubuan. Yung address, meron yung address. Oo, yung address. Ako nga pala. Address. Kasi kinokontak ko si Sir Ega, hindi ko makontak. Mm-hmm. So nangyari, pumunta ako ng housing, wala sila ron, nasa site daw. Galing ng tubuan. Nagre-relo. Mukhang hindi kayo maano dito kasi meron sa December 11 ata from Las Piñas naman marerelocate dito. December 11. Kasi meron pang iba-ibang Ika nga muna pala, sir. Mm-hmm. So, after nung halimbawa, dito ka lang nalipat. Opo. How many months bago ka, kasi ang sabi sa amin, narinig namin, pag dito ka na nakatira, automatically, magpaparegister ka dito. Depende naman po sa inyo yun. Ganun mo ba? Oo, hindi. Depende sa iyo kung kaya, kasi, ang conflict lang po noon, kung hindi ka naka-register, kung may pangangailangan ka sa munisipyo, medyo hindi ka siyempre mapapriority. Kagaya sa akin, Oo. tawag ako kay Kap. Oo. Sabi ko, Kap,
Hindi dumating na taga-munisipyo dyan. Meron na. Oo. Anong balita ka? Dito rin sobre mo kasi meron na akong city, meron akong chronic heart failure. Opo. So, nung lumapit ako, nagpasa ako ng mga Requirements. mga palyam. Oo. Medyo maalala ko ito. Opo. So, pinasa ko, hiniyas ko ng yung kahapon. Problema, yung panganay ko, sabi ko, hindi mo nakita para magamit. Oo. Pinakailangan ko lumuwas sa Manila para doon ako magpa-laboratory. Mas mainam sa akin, mas may advice ko yun na mas mainam yun. Kasi mas kumpleto yung mga facilities, pangangailangan sa Manila, compare ho dito. Kaya kung yun ang wino-worry, sa akin, mas ma-advise ko kasi kahit paano siguro, baka mas makakakuha ka pang benefits sa LGU compare ho dito. Kasi dito katulad dito, yung mga senior citizen na na-relocate from Bacoor din naman, Cavite din lang naman, nalipat dito na dati na silang nakakakuha ng benefits sa DSW. Pagdating ho dito, hindi na sila nakakuha. Kasi paliwanag nung DSWD, hindi daw po pwedeng ilipat na nagpe-pension ka doon sa isang LGU, papunta doon sa isang LGU. So hindi pwedeng Hindi pwedeng i-transfer yung budget. So kailangan, ang mangyayari, hindi ka makakakuha. Except na lang, kung doon sa LGU mo, ituloy-tuloy ka pa rin, doon ka pa rin doon ka pa rin, kung yung address, doon pa rin na ninyo, at tuloy-tuloy, hindi ka maano nung mabibigyan ka. Pero pagka medyo ayun, nagiging complex tayo. Kasi dito, siyempre, probinsya po ito, hindi ganun yung mga establishment like sa hospital, hindi po ganun ka-high-tech na, kumbaga, kumpara sa Manila na marami kang magiging... Nung nasa ospital ako ng Maynila, Opo. meron akong mga nakilala ron. Pare sa isang bahay nila, apat sa anak nila dengue. Oo, kasi sabi, Bada 13, Opo. ano lang yun, yung dengue outbreak na raw. Opo. Parang nandun sa mga ospital dito, Opo. mga dengue outbreak. Oho. So yun sabi din. ko nga sa panganay ko, wag mo muna lagarin yung mga anak mo, wala akong kuryente. Ayun na nga. Kasi Maganda wala rin ang kuryente talaga. Mas prone no tayo na Oo. Mas prone. Sigurado ka na. Oo. Walang maaari mo. Pero yun tayo, pwede magpatawag dito, yung submitter. Meron naman ako ron. Oo. Dati ko na lang yung siyempre. Kaya, Babayad ka ng 800. so yun na talaga, siyempre. Kaya ko na, 800 ko nga eh. Grabe ko punta ka na. Nag-visit ako. Kahapon ko. Naka-black na. Biliyak ako. Si nanay nga doon siguro parang siya pa lang dalawa pa lang sila, dito sa kabila yung ata dito. Siya talaga nag-shoulder nung isang buong wire. Isang karton kasi nandoon siya Isang karton binili niya. Wag mo lang pinagkinabitan. Pamudan. Ayun nga. Kasi siyempre pagka may dumating, yun, papatapin. Siyempre kailangan mag-share na doon sa pinambili niya. Ayun ang sabi niya. Kung gusto mo magkaroon ka kuryente, tapos dyan, bayaran mo yung kung magkano yung binili. Nasa 3,000 plus ata yung isang karton na kuryente. Ayun yung sabi ni Nay. Sabi ko, okay naman kasi di naman po pwedeng tatap na lang sila dyan. Paano naman yung ginastos niya? Share na lang. Kaya, kumbaga kung magkano yung ni nanay nagastos dun sa wire, hindi, siyempre. Pero ang tanong ko lang naman kasi, bakit meron pang, bukod sa babayaran ko sa 300, pag meron pang 500 pondo, para saan yung pondo? 500 pondo? Yung ano sabi nila, yung i-refund daw naman yung pagka... parang Mating na yung paano? Sabi nila, i-refund. parang band yun. Ang nangyayari, hindi naman totally na binibigay yung perang i-refund sa inyo. Ang ginagawa nun, nileles. So ganun naman talaga. Katuloy pagka nag-apply ka rin naman, parang meron yung individual. Pag-apply ka sa Meralco, meron nun talagang parang band na kinihingi sila. Tapos parang gagawin nun, hindi na isusuli sa'yo ng pera. Ileles na lang yun, doon sa magiging bill mo. Ganun yung ginagawa. Kahit naman, kahit naman may kuryente na tayo, parang meron contribution pa rin na additional, parang band pa rin sila na kasi doon sa mga kung ano-anong loss, mga ganun. Pagkakpa mo pa lang, babayaran ka ng 250 sa application. Ang Meralco, dati wala naman yun. No. Okay lang yun, ganun talaga. Kahit hindi naman natin. Ang problema lang, paano pagkawala? Ayun lang. Pagkawala, edi tiyaga muna, wala muna ng Nagsisimula ka pa lang. Kaya. Talaga wala silang pera. Natin ang problema nila. Yung mga anak sila. Tapos wala ka pera-pera. Hindi sila makapag Yung nalipat ko kayo, walang naging parang assistance man ng parang DSW. Wala pa sa amin. Wala pa sa Pasay. Pero ang sabi, kausap ko yung taga-Udo, yung lumakad ng mga papel namin. Kausap ko Servini. Yung kumbaga yung panimula na tinatawag nila. Mga 2 weeks ago. Before.
Ah, 2 weeks. Yun nga sabi. mhm. Nung una nga sabi pa, mga 3 weeks. Kaya na ngayon na, Pero nilalakad na ata nila ngayon. Mukhang inaasikaso. Ah, Pero mabuti. nilalakad na nila ngayon kasi sabi ko, yan, lalahanin mo siya, nasa sa akin yung mga relief. Ha? Pag ako nagutom, pagpupunta ako ng isa dyan. Bahala nang masira siya. Iawas mo na lang doon sa 5,000. Yung taga Manila, yung sa mga taga Tondo kasi nasa tenement sila, kinundim na yung building, nirelocate naman sila doon sa kabila kung tawagin Parkstone. So, di ba itong lugar natin? Sa kabila dyan. Dyan, sa kabila dyan. Tinaanan namin nung una Tayo nagpunta nung nung unang mag-tripping. Oo. Awarding. Oo. Doon ang Parkstone. Oo. Pumunta si BBM. Kasama ba kayo doon? Oo, yun. Ano No? ba, meron? Doon yun. Parkstone yun sa kabila. Oo. Naka-chopper si... Nandoon yun. 5,000 binigay sa kanila. Naibigay naman din kagad. Paglipat nila, naibigay naman din kagad yung 5,000. O depende syempre sa... Naglalakad. Hindi siguro sa mga namamahala. Ayun, sa LGU talaga. Oo. Yung sa amin niya, dapat wala. Oo. Yung 5,000. Kaya lang si Mayora, parang naano rin. Sige, bibigyan ko. Mabuti di ba? Si Mayora na lang Oo. nag-ano sa akin. Kasi depende talaga sa LGU po talaga yon. Oo. Kasi hindi naman talaga, kumbaga, hindi naman luyon. Kumbaga, pakonsuelo na lang yun sa mga i-relocate. Pero mas the best naman yun syempre. Kasi di ba? Kasi malaking tulong na rin. Oo. Halimbawa, may gastos ka. Gaya nga, may gastos ka sa kuryente. Oo. Paano kung maiikabit Kaya, ka kuryente? Ayun na nga. Kung wala kang budget. Tapos, kung isa pa ron, walang opportunity o job opportunity dito na maaari mo mapagpunan ng Yun din, siyempre, yun talaga. As in talagang, dito naman din sa hindi naman ganun katulad sa Manila na marami kang maanuhang na trabaho. Dito talaga pupunta ka ng Manila para magano. Ang nandito, isang maayos na bahay, komportable, kahit pa paano. Oo. Ako, kagaya ko, lumipat ako nung asin ko. Oo. Iba-iba yung pakiramdam. Kasi matagal akong namuhay sa kalsada eh. Oo. Magkita kami na. Kayo, oo. Hanggang sa bago ako relocate dito, Mhm. bahay ko nag-iisa lang sa isang kahabaan. Halimbawa ganito. Opo. Nag-iisa lang ako nakatirik sa baketa. Pero hindi nagagalo ng pesyento yun, pre. Hindi na papakailaman. Alam mo, sabi ko, hindi lang ho yan, chef, kung bakit ako nagkaroon dyan. Pinayagan ho ako ng... Malakas kaya ta sa barangay niya. Yun nga. Posible. Kadikit mo yung mga ano doon. Alam niyo mga kasi nila. Oo. Tsaka hindi din ho kasi, batas din ho kasi kapag tinanggal ka na doon sa isang lugar, dapat mabigyan ka rin talaga ng matitirahan. Hindi naman ho tayo mga hayop na palalayasin na lang tayo bigla tapos wala tayong malilipatan. May batas naman ho ang Pilipinas na para sa mga nakatira yung mga informal settler na pagka in-squat mo yan, dapat mabigyan mo rin ng malilipatan, matitirahan na maayos yan. Kasi kung... Sa ano kayo, sir, na ka-assign? Ako? Vlogger po lang ako pero wala akong connected sa any government Vlogger ho kayo? Vlogger lang po ako. Paano yan? Magkakamerienda tayo dyan. Ganun ba? Papapanood mo siya. Oo. Hanapin mo lang sa Hindi ako may pwede malon kasi ang gamit ko, lotek yan. sa mga merong ano. Mukhang humihirit si sir ng merienda nito. Mukhang mapapasubo ako dito. Kasi alam ko sa mga vlogger, lahat yung mga yan. Kaso tayo hindi pa ako katulad nila na talagang very joke lang. sikat. Pero tayo. nakakahiyaan na yun eh. Kailangan kong umugod yun kasi hindi pa ganun kalaki yung YouTube channel ko. Alam naman nila sir na sa... Kanino ko pa napapansin, hi. Kanino ko pa napapansin yung camera mo, so. Ito na kami, may bahay na kami. Kaya na kami sa kalagayan namin. Kaya lang, problema is, that's like it. Pero, siyempre tayo na lang, magsikap na lang tayo. Sisikap talaga. Hindi, wag na natin iasa din sa gobyerno. Kung nabigyan tayo ng... bagong buhay, bagong pakikipagsapalaran. Tsaka yun. Dahil, mula sa pakikisama sa kapitbahay hanggang sa pangkalahatan. Pero temporary lang naman yun. After naman ng isang buwan, ilang taon, kabisado mo na yung lugar, kakilala mo na yung mga tao. As in, balik na naman sa dati. Pero syempre, kailangan natin magsipag lang. Hindi naman natin iasa sa gobyerno. Syempre, nasa sarili no? Ano lang, pwede ba yun? May binigyan na kay bahay, pati ba naman binigyan na kita ng gusto mo, pati kaldero pagkatakingan mo akin ba? Kilos-kilos din. Sabi nga, kaya lang kami sa kapitbahay. Sabi nga na kapitbahay, mamaya, dito kayong bahay, dito kasama namin sa rami.
Huwag ka maghahamon. Talagang pupunta kami dyan. Yun po naman talaga. Kasi nga, sa akin naman talaga, pinopromote ko din naman halos karamihan. Talagang pinupuri ko yung mga kontraktor, initsay. Talagang napakaganda naman talaga ng mga pabahay nila ngayon kumpara noon. Noon, talaga, wala. Dahil noon, talagang maririnig mo sa mga nare-relocate. Sira-sira yung bahay, madaling masira, napaka-ampaw. Kaya, Kung napasama kami sa, sa first batch mhm. napunta sila sa 13, talagang talagang hirap ng kalagayan nila doon. Ayun, oho. Yung bahay nila, yung pwede kang maglagay ng Ng parang loophole. na mataas. Oho. Ganon Yung mga style nila, oho. Para yan, alam may abang na, gano'n. Mhm. Kaya lang noon, parang yung walang mga tiles ganyan. Oho, wala. Puro wrapping nga lang. Tsaka wala pang pintura. Lahat, lahat. Walang pintura, walang finish, walang tiles, walang kwarto, walang CR. Ganun din sa may unang relocated na mga kalugar namin. Ganun daw yung Lahat nila. talaga. Mataas nga yung pagkakayari ng bahay. Pwede kang, kasi may abang na second floor eh. Pero, mamumroblema ka pagpasok mo sa loob. Dahil pag kilid mo pa lang, makikita mo kabuuan ng magiging bahay mo is napakaraming kakulangan. Like, yung galawa mo sa loob, lalakaran mo, wrapping lang. Parang ganito. Ganito ang itsura, ganyan. Oo, ganda. Oo, ganito. Ngayon yata yung mga bagong mga ginagawa. Napakaswerte pa nga natin eh. Pinakita ko sa Dell yung inaano mo ngayon, parang mayroon pang ceiling na eh. Yung doon sa night view po yun, sir. Night view. Oo, night view. Mas maganda pa yung mga gawa ngayon. Kaya, mas pinaganda pa lang. Doon sa kabila doon. Di pagdalang tayo nun, maganda pala rin. Doon yun, papunta yung pinanggalingan nyo, sabi nyo, nag-tripping kayo na nag si Bongbong. Doon sa lugar na yun doon. O, papunta doon naman sa bandang dulo yun. May dulo. Oo, sa may dulo naman doon. Kasi ang laki pa rin nun. Kaya ko parang Laki nun. pa ng kulay yung bubong nun. Oo. Sa night view po yun, malaki yun. Pumunta ka pa, Sir Del, yun ang kalugtog, ang lahat ng way magagaling pa rito. Wala doon sa kabila daan. Meron. 200. Pwede ka dito, kasi papasok kayong tinawagin dyan na Erica. Yun, Erica, ang bahay, ang style ng bahay ho nun, parang katulad na sinasabi nyo tayo na mataas yung bubong, rap yung sahig, tapos walang ganun yung style nila dyan sa kabila yan. O, yung mga unang yung gawa ng yun. Tsaka, magaganda na ngayon kasi yung mga residente, Tsaka meron ng ceiling. kisame. Medyo maluwag. Ganito rin. Kaya pwede ka lumipat. Okay na ako. Wala naman mag-isa. Ay, si content eh. Oo nga tayo. Tsaka at least, tama na yung kung ano binigay sa'yo, maging masaya ka na. makontento. Ito na kung kukumpara doon sa mga pinanggalingan. Talagang maganda sila. Kasi una pare magiging problema mo na lang is yung gagawin mo sa buhay mo. Pero yung titirahan mo, actually, automatically na yan, kita mo pagpasok mo pala, konting linis, konting ayos, talagang maayos na. Home sweet home. Konting develop na lang. Kung may mga problema, like kuryente sa tubig, later on maayos naman. Ako lahat lang ko, pinapalitan ko. Tsaka, ngayon naman talaga, number 1 naman, yung mga basic needs lang naman talaga natin, no? Pagkain, tsaka yung trabaho. Malilipat lang. Yun yung problema natin ngayon. Pero kapag medyo natagalan na, makakadiskarte na, ito, meron palang gano'n. Punta na tayo doon sa diskarte. Usually, lahat naman ng mga tao, kahit sa private, sir, yung mga nakatira sa private, yung trabaho nila, nasa Manila naman eh. Kumuha lang sila ng bahay, na masasabi nilang bahay na pagdating ng araw, magiging kanila. Pero mga trabaho nun, hindi doon sa lugar ng, kasi mga private subdivision siya na sa probinsya din naman eh. Cavite, Laguna, Batangas, wala naman mga subdivision sa Metro Manila. Wala subdivision. Kaya pang mayaman talaga. Ayun, condo na yun. Apartment. Pero yan sila lahat. Ang trabaho nila nasa Maynila, nagtsatsaga na merong, kumbaga, tinitirahan na maayos. Pero private pa yun, mas mahal pa kumpara dito. Di ba? Dito, makapagbayad ka, later on magbayad ka, at least kahit paano, hindi yung pagdating ng araw, i-elite sa'yo yung bahay. Yung kapag hindi ka nakapagbayad sa private, pwedeng bawiin sa'yo yung bahay. Kaya, pero ito sa akin, pwedeng promissory note. Pwedeng hindi naman agad-agad, pero sa akin, mas ma-advise ko, mas the best na bayaran mo. Kasi para maging iyong bahay. Kasi kung hindi mo mababayaran yung bahay, parang pinatira ka lang dyan sa bahay na yan, hindi magiging iyo pa rin. Ganun mangyayari. Hindi katulad na... Kasi ang pala nito, pare, sa pagkakaalam ko, after na matapos yung contract na pinirmahan natin sa complex, as room, doon pa lang natin makukuha yung titulo. Hindi naman po makukuha ninyo yung titulo. Makukuha nyo yung titulo kapag nabayaran nyo na yun. Nabayaran nyo na. Yung kontrata, kasi may pinirma kang kontrata rin eh. After 2 years, magde-develop yung like
from 6 magiging 8, di ba? After 5 years. 5 years. Tataas ng price. Ganun naman po kasi hinati nila, pero ang worth ng bahay talaga nasa 500 plus. So kasi from 600, 700 starting, dun sa naik dun, nasa 8 ata yung starting nila. 5 years yun. After 5 years, magiging 1,000 plus, magiging 1,800. And then yung pinaka-last na yung 5 years to 30 years, no, parang nasa 2,000 plus na. Pero napakagaan yun, di ba? Compare naman. Panahon, yung inflation, ano na rin. Kaya tumataas din. Oo, lahat naman. Yung pera ngayon, maliit na yan. Kaya, oo naman. Oo. After 10 years, after 20 years. Oo. Kaya, isa pa pare, kung ang pangahawakan mo yung pera lang, ang pera na uubos. Ayun na nga. Oo. Ito, pag dito mo binagsak ang pera mo, mauubos ba yung bahay? Maaaring maluma. May enjoy mo hanggang sa, kumbaga buong buhay mo, sa rest ng buhay mo. Hindi ka tulad ng nangungupahan ka. Litero, pag nag-upa ka ngayon, kinabukasan, mag-iisip ka na naman kasi may utang ka na naman para doon sa ano. At pangalawa noon, hindi magiging iyo yung bahay. Hindi pa magiging kayo. Kaya kailangan to sa atin talaga. Sa totoo lang. Maganda itong bigay sa atin to. Kaya kahit na magbayad ka na magbayad, wala namang problema. Ito, magiging kanino. Magiging inyo naman. Tsaka at the same time, hindi naman, kumbaga yung mabigat, kumbaga in-staggered talaga nila, hinati-hati nila. Para kaya, tsaka yun nga, hindi naman, meron namang hindi nakakapagbayad ka agad. Kumbaga liter na lang. Kung gusto mong magbayad, di magbayad ka. Kung wala ka pang bayad, di saka na muna. Hindi mo naman kailangan mag-promissory tayo. Kumbaga, naintindihan naman nila yun. Kumbaga, sa susunod, makapagbayad ka. Sa susunod, hindi naman nila nasasabi, kailangan mo na magbayad kasi hindi ka na nakakapagbayad na. Hindi naman, wala naman ganun. Walang ganun tayo na ano. Kaso nga lang, ang ano nga, pag hindi mo nabayaran, kung hindi mo nabayaran, hindi magiging yung bahay. Di ba? Hanggat maaari, huwag kang masanay na hindi mo bayad. Ayun lang, Talaga. Gusto mo na kasarili lang. Kaya nga. At saka, ang gobyerno, wala ho talagang binibigay na mga ito na libre. Wala akong gano, walang bigay po. Walang gobyerno kasi kung may ganong batas ang gobyerno, parang tinuturuan na tayong maging Kung baga nagbibigay ng ayuda, yung mga panimula, very normal 'yon kasi kung starting 'yon Katulad nga niya sabi niyo, si Mayor ninyo parang na sa inyo na bigyan kayo ng panimula, maswerte kayo kasi para sa akin, nakita ni Miura na kailangan mabigyan kayo ng panimula sa paglilipatan. Di ba? Kumbaga na yun? Kumbaga grasya. Doon sa dahil ganun yung naging mindset ng head ng LGU ninyo, ng mayor ninyo. Mapagod lang, habang nag-iikot kayo, sir. May isang sana akong ano po yung ninyo? Baka meron ako yung matatpuan niya, asawa pa. Papanawagan ko na lang dito, sir. Ito anong pangalan niya, sir? Ricardo Abalos. Uy, kamag-anak niyo ba mga Abalos? Napaka big time ng apelyido ninyo. Malayo. O apelyido ni tatay, si Ricardo Abalos, naghahanap po siya ng makakasama. Baka asawa, hulugan. Wala akong kan. Wala namang hulugan na asawa, tay. Magkakaroon na. At yun ay manggagaling mula sa Kumbaga, kung ano yung mapagkakasunduan ninyo sa pag-uusap ninyo, sa mapapag-uusapan ninyong dalawa. Hindi na gumawa ng joke. Kasi makikita yung tsura mo. Parang mayaman. Parang dun Mayaman. Oo nga, baka makita kayo, naka-coat si tatay. Sabi naka-coat si tatay, mukhang big time ata yun. Muna kayo, wala pa yun. So, paano tayo yun? Maraming salamat sa inyo, Sir Gino. Maraming salamat sa suporta ho ninyo, ha. Thank you po sa inyo, ha. Hello, so ayun, tuloy tayo. Napahaba yung kwento natin kila Sir sa isa sa supporter natin, subscriber natin. At si tatay nga din, ay nakipagkwentuhan din sa atin regarding yung sitwasyon dito, pangangailangan. Kung ano-ano, napagkwentuhan, napahaba. At yun, balik tayo doon sa hanap natin ay 111. Saan na ba yung 111 na yun? Hi. 111. So, 111, lot 14. Shout out kay 12, sa kabila nata. Uy, hello, shit. Delio TV.
Sige, salamat. 12 na, yun na yung 11. Lot 14. Ay, lakas naman ng busina nun. Ayun na, nandito na. Lot 14, 33333. Hanap na natin yung 14. Ganda umaga po. Ay, ito. Nandito yung 13. So, ayun yung 13. Nasa kabila yung 14. At sarado dito. Madamo. Hindi tayo makakalusot. Corner lot kayo. Yun, oh. Madamo dito. Itong 13 sa likod niyan ay 14 yan, 100%. So, shoutout kay Ma'am, Sir, Asumi. Kung babae po kayo ay Ma'am Asumi. Kung lalaki ay Sir Asumi. Hello po. Lipat natin yung ating camera para makita nyo ng maayos yung view, no, ng lugar ng mga pabahay. Ay, na-relocate na rin po ata kayo. O tinagana pa yung ating mic. Na-relocate na nga kayo. Ayan, no? 111. So, yun. Nandito na ho pala kayo. 114. So, shout out to sa inyo, Ma'am, Sir. Nandito na ho pala kayo. 111, St. Mary Magdalene. Magandang umaga po. Kayo po si Ma'am Asumi? Opo. Ay, shout out kayo, ma'am. Nandito na pala kayo. Opo. Ano pa, 5? Nang 5. Oo. Ayun. Pasensya na kayo, ngayon lang ako nakapunta. Ayan sila, ate. Nandito na pala kayo. Kasama ko sa video ko, ti, ha? Ay, sige. Kaya lang po magulo pa yung bata. Okay lang, normal lang naman yan kasi kumbaga ito pa yung para pag-a-adjust at pag-aayos ng bahay. Kumusta naman po kayo dito? Okay naman. Ano naman po, masaya. Oo nga, konting adjustment tapos Yun nga. at least may tubig na kayo, no? Yun po, nilakad ng asawa ko. Kaya- Punta siya dun. kaya- Kakausapin niya na para maayos. Ang sabi parang kung meron pambili materialis, mas mabilis magagawa. Yun Kaya, nga. tsaka the best din kasi nandito na yung iba, kung napapanood yung mga video natin, iba wala tubig. Yun nga. Talagang Kaya sinusuplayan nga, sila. Tapos yung internet Kaya- magpapakabit na rin ako. Oo. Marami namang mga medyo parang tawag dito, affordable na mga internet rito. Kasi work from home po ako. Kaya mas mainam para sa inyo, di ba? Oo. Dito na lang kayo. Tsaka may kuryente na rin kaagad. Yung iba, di ba, ang tagal bago magkakuryente. Ano daw po, 3 months daw. Bali, From, sa meter lang. oo, yung sa Meralco. Oo. Pero at yung kahit sa meter meron na kayo. Oo, inano namin kasi may mga bata. Ayun na nga ho. Hindi katulad sa iba, ma'am, wala. Ako dito din ako, nang dumating kami dito. Parang isang buwan ata bago kami nagkuryente. Nagka-kurente. Oo, yun sa meter. Kasi wala kaming mapagkabitan. Kasi kukunti pa lang yung mga nandito, tapos yung kuryente hindi ganun ka-accessible. Yun nga po, So- bali nag-share kami nung dito sa katabi namin ng wire para nung same day ng lipat namin. Mabuti. Parang Kinabit na. buti nga kayo, may ka-share na si nanay. Saan ba yun? Sa kabila nito. Oo. Mag-isa lang siya. Yun nga kami, Kasi- ngayon kami nga lang Oo. dito. Oo. Tapos nung may lumipat nga po, parang nagbigay na lang sa amin. Ayun, ganun po. Si nanay, parang yung sinuldan niya, isang buong karton ng wire, nasa 3,000 plus. Sabi niya, pagka may dumating, gusto nila magkakuryente ka agad, mag-tap sila. Pero siyempre, i-share kami ng kung magkano yung binaginastos ko dun sa pag-ano. Sabi ko, naman siyempre, pwede ba nang rakabit na lang dyan? Kaya, pwede ikaw lang yung gagas. So, Kaya ayun. nga po. Oo. Sorry, hindi kita mapapasok. Hindi, ma'am, okay lang. Kasi una akong sa content ko kasi, pinasyalan ko muna ng mga narilagay. Tapos ito yung sa mga request. Kaya umikot ulit ako panibago. Tapos doon sa kabila, si Sir Gino naman, saka si Sir, nandoon na rin sila. Ay, sabi, Sir, dito na niya kami. Sabi ko, late na ata ako. Sir, ba? Niloloko ko
nga po yung asawa ko. Sabi ko, nakita mo na ba si Sir Delio TV? Sabi niya, hindi pa. Sabi ko, gugulat ko na Taga dito nga rin din ako, doon ako sa may gate na malapit sa White House kung tawagin. So, yun. Dito may talipapa na naman. Tsaka mas mainam na. Mas marami ng tao nung kami mapunta dito. Parang ano pa lang. Ay. So, ito po ba, Mr. Sir? Kasama ko sa video ko, sir. Ay, kumusta po kayo? Shoutout kila kuya. Oo nga, salamat po. May listahan ako dito. Ako dito nag-request na pwedeng pasyalan doon. Nandito na pala kayo. Late na ako. Late na ako nung nakaraan. Ayun, convert si Kuya. Kuya, kayo na po ba yung summit? So paano? Go na ako kasi may bisita kayo para hindi ko na kayo may storbo. Sige na, salamat. Ay, sige po, magkikita-kita pa rin naman tayo kasi taga dyan lang ako sa may gate. Ay, wag ko kung nabalita niyo yung aming fundraising dyan sa ng Saturday yung may sayawan dyan sa gate. So kami yun, yung group namin sa simbahan. Meron kami kasing 250 students na scholar. So nagre-raise kami ng fund para may bigay kami dun sa mga estudyante. Kaya pa na yung gawa namin ng, kumbaga kung saan makakalikom. So yun yung namin mga isang aktibidades. Oo. So yun, kumusta? At kumusta naman kayo dito sa pabahay? So, at least meron kayong masasabing bahay nyo na talaga. Di ba? Doon ba sa pinanggalingan nyo? Nangungupahan kayo? Mabuti. Alam nyo, nakakaano na, ang daming nagmi-message sa akin na nangungupahan sila, pero hindi sila makabil. Pero yun nga, mapalad pa rin kayo kasi mga nangungupahan, hindi naman talaga qualified sila. Kung mayroon pang isang ahensya ng gobyerno, kung tawagin yung DSUD, doon po pwede mag-apply yung mga nagre-renta. O kaya, usually sir, maswerte pa kayo. Dahil nangungupang kayo, nagkaroon ho kayo. Yun yung isa. Kasi yung, dami sir, 25 years, 30 years, baka pwede nyo kaming tulungan. Sabi ko, naku, paano ba gagawin ko? Hindi naman ako taga-inits Kumbaga, nagko-content ako dito dahil gusto kong malaman yung makita niyo na kung gaano nakaayos yung mga pabahay, compare yung mga unang pabahay, no? Kita niyo yung pinagkakabitan ng yero, kung gaano kakapal yan, no? Kung gaano kalapad, di ba? Kahit mainit. Oo. Hindi siya kulong. Ay, yun nga. Kumbaga, lalo itong daanan nyo kasi, kumbaga, main road kayo, di ba? Medyo yung hangin talagang pumapasok. Saka later, pagka may extra na, pwede naman pataasan, i-develop yung bahay. Di ba? Oo nga. Dahan-dahan. Hindi naman kailangan, kung meron talagang extra, bakit hindi? Kung nakikita nyo yung iba, doon sa may Erica, pabahay din yan, yung dyan sa katapat natin. Tingnan yung mga bahay doon, may mga second floor na, mga pa-renovate na nila. Mas nauna yung mga taga Maynila yun sila. Mga taga Tondo. Oo. Tapos yung doon naman sa may park doon, mga taga Tondo rin, kinundim naman yung tinitira nila kasi tenement. Yung parang condo. Ang naging problem doon sa tenement na parang mahina na, dinimoles. Ayun yung problema pagka ganun ka napunta. Later pag ilang year, sirain, siya ka na ngayon. Ito, may lupa ka, di ba? So, pwede mong i-repair hanggang sa, kung ilang gusto mong palapag. Kung may extra pera. So, paano? Go na ako. Salamat sa inyo. Kumusta sa inyo? Sige po. Salamat. Go na ako. Hello, bata. Thank you po. Okay, so yun. Shout out kila, tawag dito, Normita Tamayo, kay Ma'am Girly Doble, at syempre kay Sir Gino Esplana. Nandito na pala kayo. At ito kay Ma'am Asumi. So napaka-unique ng name ni Ma'am. Ito na sila. Nandito na sila, na-relocate na. At shout out din kay Ma'am Ami Milik. Shout out to sa inyo. At betul, isa pa kay Sir Papa Tuti, at shout out din kay Ma'am Sir Romeo Lenny. So shout out to sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa inyong suporta sa aking YouTube channel, sa panunood at pag-share ninyo sa mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Maganda yung pag-ano natin ngayon kasi nakakapag-interactive tayo dun sa mga na-relocate, kwentuhan, naano natin yung mga napunta sila dito, kumusta sila, at nasasabi rin naman nila yung mga adjustment at saka yung
Siyempre, struggle din sa paglipat nila dito kasi siyempre yun naman talaga. Pagka lumipat kasi sa lugar, marami kang dapat maging adjustment o nagiging adjustment. So, siyempre, pakikisama, saka yung lugar, yung nature ng lugar. So, yun. After naman nun, magiging smooth na lahat yun. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat.